What's good everyone? I'm Mark Victo. Nahihirapan ba kayo kung anong extension ang ilalagay ninyo para sa inyong online class? Then this video is for you. Kamusta everyone? This is our first video sa channel natin. So, kung di pa kayo nakasubscribe, paki-click ang subscribe button. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na ilalabas natin dito sa channel na to. So, today, pag-aaralan natin kung ano-ano ba ang mga essential extensions na kailangan nyo ilagay sa Google Meet ninyo para sa ating online class. Meron akong 4 essential extensions na recommendation sa inyo na pwede ninyong ilagay sa inyong Google Meet para sa online class. Una is ang Grid View extensions. Pangalawa ay ang Nod Reactions. Pangatlo ay ang Dual Less extension. At pang-apat ay ang Meet Attendance extension. Ipapakita ko kung paano mai-add ang mga extension na ito sa inyong Chrome. Para mai-add ang mga extension na ito sa inyong Chrome, pumunta lang kayo sa google.com at i-search ang extension na iyon. So dito, i-add ko ang Nod extension since wala pa akong extension na Nod. I-type nyo lang ang Nod extensions, then click enter. Lalabas na ang Nod reaction for Google Meet. So, i-click natin ang Nod reaction for Google Meet. At may lalabas dito sa right side niya na add to Chrome. So, i-click lang natin ang add to Chrome. Then, click add extension. At automatically, ma-add na siya sa inyong Google Meet. Pumunta na tayo sa ating Google Meet. So, nakasetup na ang ating Google Meet. Meron na tayo ditong mga extensions na Nod. Side na to. Grid View. Meron tayong Meet Attendance. At meron din tayong extension for Dual Less Split Merge Window extension. Paano ba nagpa-functions ang mga extensions na ito? Okay, magsimula tayo sa Nod extension. So, ang Nod extension ay pwede natin magamit para mag-serve as response ng mga students ninyo or yung mga classmates ninyo by raising their hands or by simply sending emoticons. Upper left hand corner ng screen ninyo, okay, may kita natin ang mga reactions na ito. Okay, kung hindi nyo pa na-add ang extension na to, wala pa yan. So, may kita nyo yung mga emoticons na yan. So, pag nag-mouse over tayo dyan, may kita ninyo yung iba't ibang mga reactions na pwede ninyong isend sa inyong meeting. So, we have the like sign. Okay, so mag-a-appear ang reaction na yan sa lower left corner ng inyong meetings. Okay? Meron tayong like sign, meron tayong wave, meron tayong dislike sign, at meron din tayo na raise hand. Okay? With the use of this Nod extension, okay, hindi na mahihirapan si teacher na magtanong at magpa-type sa chat box sa kanyang mga estudyante. Pwede na lang sila mag-like sign, pwede na lang sila mag-dislike sign, at mag-raise ng hands. Yan yung sa Nod reaction natin. Pangalawang extension na papakita ko sa inyo ay itong Grid View extension. Ang Grid View extension ay matatagpuan dito sa kalapit ng icon natin sa members ng inyong meeting. So, ito yung icon niya. Okay? So, dito sa sample natin, di natin makikita yung
grid view nito since ako pa lang ang naka-join sa meeting natin. So, make sure na naka-enable ito kasi kapag hindi ito naka-enable, may makikita kayong slanted line sa grid view icon natin. So, kailangan tanggalin nyo yan para ma-enable siya. Okay. So, we have options here. Okay, we have options here kung gusto ninyong only show participant with video, highlight speakers, include yourself in the grid, enable grid view by default. Okay, ang recommendation ko dito na naka-check sa inyo ay ang highlight speakers. So, kailangan makita natin kung sino nagsasalita. Include yourself in the grid para makita natin ang sarili natin. Enable grid view by default. So, itong tatlong to ang recommendation ko na naka-check sa inyong grid view option. Okay, so ang pangatlo na ipapakita ko sa inyong extension ay ang Meet Attendance. Okay, so dito, since iisa pa lang ako, pag kinlik natin ang icon natin for the members ng meeting natin, okay, at may makita kayo dito sa part, sa katabi ng people na icon natin, ito yung may check. Pag nag-mouse over tayo, dyan may makita tayong mga buttons, okay? Meaning, naka-enable na ang inyong Meet Attendance. Okay, so make sure na naka-on ang inyong Meet Attendance. So, kapag halimbawa marami na ang nakalagay dito na members sa inyong meeting, lalabas dito yung numbers sa katabi niya. Okay, so you can also have an options to create new spreadsheet or add a sheets. Okay, so in this case, mas madali tayo makakapag-attendance sa mga estudyante natin. Okay, ang pang-apat na extension na ipapakita ko sa inyo ay ang dual-less extension. So, dito sa meeting natin, hindi natin makikita dito ang icon ng dual-less. Okay, makikita natin siya dito sa mismong browser natin. Okay, sa Google Chrome browser natin. So, ito ang icon natin for dual-less. Okay, so pag kinlik nyo yan, lalabas yung options natin na ito. Okay, we have 30/70. Okay, 30% dito sa left side ng screen ninyo mag-a-appear. Okay, so hahatiin niya ang screen mo. At 70% naman dito sa right side. We have 40/60. Okay, 40%, 6 by 60%, 50/50. Okay, kalahati. 60, 40, 70, 30 at yung 100%. Okay, so let us try. So let's click, for example, 50/50. Okay, so as you can see, dito sa left side ng screen natin, okay, nahati yung Google Meet natin at dito naman sa right side ng Google Meet natin ay nakita natin yung isa pang window na nakalagay doon sa browser natin, which is yung search natin na node reaction for Google Meet. Okay, so napaka-useful nitong dual-less, especially kapag gusto ninyong mag-present ng window at gusto ninyong i-navigate din yung window na yon habang pina-present ninyo. For example, let's present. So let us click present a window. So in this case, we have this window na nasa right side natin. So click share. Okay, so habang ninavigate natin to, yung window natin sa right side, okay, so nakikita rin ng mga students natin yung ginagawa natin. So mas madali siyang makita. Okay, at the same time nakikita natin yung pinaka-meeting natin. Okay, so pwede rin kayo magkaroon pa ng ibang options. Pwedeng kung gusto nyo mas malaki yung sa meeting niyo, we have 70% by 30%. So maliit lang yung sa part ng pinapresent ninyo, tapos malaki naman doon sa part ng meeting ninyo. Okay, so let's stop presenting, then let's move to 100%. Okay, so paano naman kung halimbawa
PowerPoint presentation yung gusto ninyong i-present. Okay? So, mag-open lang ako ng PowerPoint presentation. Okay, we have here a new PowerPoint presentation. So, let's use this for example. Okay. Okay. So, kapag magpe-present kasi tayo ng PowerPoint presentation, okay, we usually click present now, tapos a window, then select the PowerPoint presentation. Then, we need to jump over sa presentation natin, then click present. Okay? What will happen kapag kinlik natin yung present? Okay, so ma-occupy yung buong screen natin. Okay, ma-occupy yung buong screen natin. Unless naka-dual screen kayo, so pwedeng sa isang screen ninyo, nandun yung PowerPoint presentation, nasa kabilang screen ninyo, yung meeting ninyo. Paano kung halimbawa, iisa lang yung screen natin? So, ma-occupy na tong screen, okay? Tapos hindi natin makikita yung mga students natin. Okay? Or yung mga klase ninyo, kung halimbawa, kayo ang magpe-present. So, ano yung gagawin natin? Okay, madali lang gagawin natin. Meron lang tayong babaguhin sa setup ng presentation natin. Okay, so pupunta lang tayo sa tab ng Slideshow tab. Okay, under the Slideshow tab, makita natin dito yung Setup Slideshow na button. Okay, so click Setup Slideshow button. Okay, by default, ang show type natin dito is presented by a speaker full screen. That's why yung nakita natin na occupy yung screen. Okay, so we will change this to browse by an individual window. So click browse by an individual window, then click OK. Para pag nag-present tayo, for example, okay, kung papansin nyo, meron tayong bar na nakikita dito sa taas at meron din bar sa baba, wherein pwede nating i-restore down or i-minimize itong presentation natin. Okay? Pwede natin siyang ma-minimize. With that case, may kita natin yung meeting natin dito. Okay, let us try. So, i-present natin siya. Present a window. Then, click PowerPoint presentation. Okay? So, we are now presenting. Okay, as you can see. So, same. Yung kung ano yung nandito, ay mapapresent din dito. Okay. Good thing with this kind of setup, kung ang presentation ninyo ay merong mga animations, merong mga gumagalaw-galaw, okay? So, maganda sa presentations kasi may mga GIF, okay? So, nagpe-play pa rin siya. Okay, nagpe-play pa rin siya kapag nagde-next slide kayo. Okay, nagpe-play pa rin siya. Kung yung katulad na setup kanina ang gagawin ninyo, okay, pag nag-slideshow tayo at nag-alt tab ka, pumunta ka doon sa meeting ninyo at nag-next slide ka, okay, hindi mape-play yung animation na yon. Okay, since naka-open ka dito sa tab natin for the meeting. Okay, so in this case, magkakaroon tayo ng option na pwede natin siyang ma-next slide at pwede rin natin makita yung mga students natin dito. Okay? So, ayun na ang 4 extensions na recommendation ko na essential for your Google Meet, okay, para sa darating na online class. Okay, take note lang sa mga teachers, kung ikaw ay isang teacher, okay, at nilagay mo ang mga extensions na ito, it does not necessarily mean na meron din ang mga students na magjo-join sa meeting mo. Okay? So, kailangan din nilang maglagay ng mga extensions na katulad na nilagay mo. Kung ikaw ay isang teacher or student, sana nakatulong ang video na ito para mapili kung ano ang mga essential na extensions na pwede mong magamit at mailagay sa Google Meet para sa darating na online class. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakibigyan ng like, react, at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pakiclick na rin ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas natin.
With that, good day everyone. God bless.